First time ko lang gumawa ng peanut butter? Abay, akalain mong sumakses agad? Akala ko naman mahihirapan ako sa paggawa nito. Yun pala naman, madali lang. Kaya sa mga gusto din gumawa ng peanut butter kahit nasa bahay lang, nako, subukan nyo tong ituturo ko sa inyo. Bali, 5 sangkap lang naman yung kailangan nyong bilhin, guys. Kalahating kilo nitong mani na may balat, segundang asukal, isang malit na paklang ng powdered milk, at itong butter bar. And syempre, yung ika-5 sangkap is itong mantika na pagpiprituhan itong mga mani. Yan lang yung kakailanganin natin, guys, sa paggawa ng masarap na peanut butter. Bali, first thing nga na gagawin natin dito is prituhin itong mga mani. May balat na mani or walang balat is pwedeng yung gawing peanut butter, guys. Mas okay din kasi kung may balat yung bibilin nyo para medyo dark yung pagkaka-brown ng magagawang peanut butter. Lulutuin lang natin to ng mga 10 minutes lang sa medium heat. Mayat maya hinahalo ko yan para hindi masunog yung part na nasa ilalim. Malalaman nyo na luto na yan kapag nangangamoy tostadong manina at medyo dark brown na yung labas. Kapag ganun na nga, pwede na agad natin yung hanguin. I-drain natin maigi yung mantika, guys, ha, para walang masyadong mapahalong mantika sa gagawin nating peanut butter. Ito na lahat yung naprito nating mani, guys. Habang mainit pa yan, ilalagay na natin yung butter para matunaw agad yan dito. Bali, kalahati lang yan ng isang bar ng butter, guys. Hinati ko lang yan sa kalahati at siyang inilagay dito sa mani. Shoutout ko lang pala saglit, guys, itong 4 nating solid viewers at isang star sender na nagpapabati sa comment section. Hello po sa inyo, Ma'am Ami Claire Patropes ng Rizal, Ma'am Antonia Espiritu ng Bicol, Ma'am Emilita Adan ng Rizal, Sir Daniel Toquero ng Tarlac, at itong star sender natin na si Pagar Vlog ng Novaliches. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay. Bali, pagkatunaw nga ng butter, pwede na tayo maglagay dyan ng isang pack ng any brand ng powdered milk at 1 cup ng segundang asukal. White or segunda is pwede dito, guys. I-adjust nyo na lang yung dami ng asukal, depende sa gusto nyong tamis. Dun pala sa magtatanong kung pwede ipalit ang margarine sa butter, pwede naman po, guys. Haluin lang natin yan ng gusto until mag-well mix na ang mga sangkap dito. Then kapag okay na, lagay na natin yan dito sa food processor na siyang magigiling dito sa mga mani. Flex ko lang tong gamit kong food processor, guys. Almost 2 years na to sa amin. And still good as nyo pa din tingnan. Stainless na lahat ng blades at tornilyo niyan, guys. Kaya di na yan mangangalawang pa. Isa pa sa nagustuhan ko dito is glass na yung pinaka-bowl nito. Kaya kitang-kita ko kung okay na ba yung pagkakagiling sa loob. Kaya sa mga wala pang food processor dyan, yung link niya nasa comment section lang, ha. Malay mo, magustuhan nyo din, di ba? Bali, pagkalagay nga ng mani dito, start na nating igiling itong mga mani until maging peanut butter. Wag na wag kayo maglalagay ng mantika sa peanut butter nyo, guys, ha. Lulutang kasi yung mantika niyan once nakastock. May sarili namang oil or mantika ang mani, kaya no need nang maglagay pa. Kung bibili pala kayo nitong ganitong klaseng food processor, guys, expect nyo na may overheat protection to, ha. Ibig sabihin, every time na iinit ng sobra ang motor, kusa siyang titigil sa pag-function. Pero after ng 5 minutes na paghupa ng init, gagana ulit yan at makakapaggiling ka na ulit. Mas okay yun, di ba? Para di mag-overheat or magkaroon ng anumang problema yung food processor nyo. Tulad yan, guys, oh. Tumigil yung motor ng food processor natin. Pero papahupain ko lang yung init niya ng 5 minutes at magagamit ko na ulit yan. Nga pala, guys, sa mga gusto din palang ma-shoutout sa mga videos na ginagawa namin ni Mama araw-araw, usuan mo lang tong video at mag-comment ka na din dyan sa baba kung taga saan kayo. Para naman mabati ko kayo sa mga susunod na videos na i-upload natin. Maraming salamat po, ha. After nga ng ilang minutes na paggiling dito, ay heto na ang kinalabasan. Ito talaga yung hinahanap kong consistency sa peanut butter, guys. Tingnan nyo naman, no, parang may mantika siya, di ba? Natural oil yan na galing sa mani, kaya hindi lulutang yung mantika niyan kahit nakastock pa. Pagdating naman sa shelf life, hindi ko pa masabi, guys. First time ko pa lang kasi gumawa nito. Babalitaan ko na lang kayo kung gaano katagal yung shelf life nito, guys, ha. Nakapuno pala tayo dyan ng 2 pirasong jar na 200 ml at isang tasa na nasa approximately 150 ml ang laman. Mas okay talaga kapag homemade, guys, no? Kasi matatansya mo yung lasa at sure na malinis talaga ang pagkakagawa. Kaya ano pang hinihintay mo? Bumili ka na din ng mga sangkap sa paggawa ng peanut butter at subukan mo na din gumawa nito.